2 taong gulang na batang lalaki sa Naga, Cebu ang isinugod sa ospital noong September 2 dahil sa lagnat, pananakit ng tiyan at ulo. Bukod daw dyan, nagkumbulsyon din ang naturang bata. Matapos maidala sa ospital, tinurukan ito ng doktor ng pampakalma. Matapos yon ay hindi na raw maigalaw ng bata ang kanyang katawan, pati maidilat ang mga mata nito. Dahil sa pag-aalala ng ina, humingi raw ito ng referral sa doktor para mai-transfer sila sa mas malaking ospital. Pero hindi umano siya binigyan ng doktor. Ilang araw din na malagi sa naturang ospital ang bata bago ito tuluyang nai-transfer sa malaking ospital. Pero noong suriin ulit ng ibang doktor, doon napag-alaman na malala na umano ang kalagayan ng bata. September 15 noong binawian ito ng buhay. Ayon sa ina, mali umano ang findings ng unang doktor sa kanyang anak. Porsigido ang nanay na magsampa ng kaso sa naturang doktor. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin kung ano ba ang karapatan ng mga pasyente sa mga may kasong misdiagnosis o medical malpractice. Dito lang sa Kada Kwentuhan. Para samahan po tayong pag-usapan kung ano nga ba ang karapatan ng mga pasyente sa mga kasong misdiagnosis o medical malpractice, nandito sa Kada Umaga ang isang private lawyer specializing in litigation, corporate, labor, family, and civil law. Let's all welcome Attorney Alyssa Aviles Badaguas. Good morning, Attorney. Good morning po. Thank you for your time po being here. Napaka-importante po, napakahalagang pag-usapan po natin ito. Yes, totoo po yan. Kasi kung mapapansin ninyo, padami ng padami talaga ang mga cases of medical malpractices in the Philippines. So, it is a good topic to discuss para po malaman ng mga mamamayang Pilipino ano nga ba ang mga karapatan nila. Gayon din ang ating mga minamahal na doktor para maipagtanggol naman nila ang kanilang sarili kung sila ay sakaling masampahan ng ganitong kaso. Attorney, ano po ba ang mga ma-consider nating grounds for medical malpractice dito sa ating bansa? Actually, madami pong grounds but there are some examples. Number one nga, yung tulad po ng pinakita natin, misdiagnosis or delayed diagnosis. Pwede rin po yung mga birth injuries during panganganak, nagkaroon ng problema ang mother o ang child. Pwede rin pong surgical error. Ano ba yung surgical error? Ito naman po yung mga inoperahan and then merong mga mali sa pamamaraan ng pag-oopera or iba ang procedure na ginawa sa ating pasyente o di kaya naman, for example, there are instances na, for example, sa ating tiyan, mayroong naiwang cotton. May nakikita kong gano'n. Or the gauze or even gloves. So, yun po ay mga example of surgical errors. There are also instances when there are medication errors. So, ano itong medication errors? Mali ang naibigay na gamot or mali ang dosage. Yes, ang naibigay na gamot. Pwede rin na anesthesia error. Ano itong anesthesia? Pwedeng masyadong mataas or masyadong mababa ang naibigay na anesthesia sa ating pasyente. So ito pong medical malpractice, malawak ito. Yung mga binigay ko po ay examples lamang. Ito ay pwede pang mapalawig, depende sa kung ano ang nangyari doon sa ating pasyente. Oo. Ang problema, attorney, I think a lot of people, even popular figures in society, parang hindi nga nila po napupursue ang mga medical malpractice cases because the feeling is it's so hard to prove. Totoo po yan. Kung may naiwan na cotton bud, may naiwan na surgical instrument, there's no problem. Pero the burden of proving na nagkaroon ng malpractice rests on the plaintiff, di ba? Doon sa complainant. Sino pong magsasabi na totoo ngang nagkaroon ng ganun? Opo, ganito kasi yan. Tulad nga po ng sabi nyo, Miss Pia, meron kasi tayong Latin maxim na tinatawag na res ipsa loquitur or the thing speaks for itself. Okay. So sabi nyo nga kanina, kung may naiwan na swab or cotton during surgery, hindi na po natin kailangan ng iba pang ebidensya because
that evidence is sufficient enough Yes. para mapatunayan na meron talagang medical malpractice. Kasi it is a foreign body na hindi dapat nasa katawan ng tao. Ngayon, medical malpractice cases are actually very complex. Yes. Kasi nga po ang sabi ninyo, ang hirap patunayan. Dahil number one, sino ba ang magpapatunay nito? Ano ba ang kailangan nating i-present sa korte o kaya sa administrative bodies? Kailangan po talaga natin ay expert opinion. Kasi ang expert opinion po ang magbibigay niyan, kapwa-doktor din. Correct. Diba? Kasi sila ang nakakaalam kung tama ba o Yes. mali ang naging procedure ng kanilang kapwa-doktor din. So, ang hirap pong kumuha ng expert opinion eh. Yes. 'Di ba? Kasi kailangan talagang eksperto itong makukuha mo para mapatunayan niya na itong doktor na to mali ang ginawa And na somebody procedure. who's willing to go Yes. against Yes. Mm-mm. a person of the same profession. Actually, it is a fact that, there is camaraderie among the doctors. Diba? Kasi parang brotherhood dyan eh. So, ang hirap talaga mapatunayan. But there are successful cases naman. Meron naman talaga ng mga medical malpractices cases. Kaso nga, the usual na nangyayari po talaga is nasa lower court pa lang naaareglo na. Or hindi mapatunayan kasi nga walang maipresent na expert witness or even the documentary evidence. Dahil sometimes, the hospitals do not issue your medical records, right? Kasi sasabihin nila, this is data privacy. So, ito pong medical malpractice ay isa sa pinakamahirap na kaso na maaari mong isampa sa doktor or sa other medical professionals. And then there's this additional fear pa, attorney, na parang kapag inaway mo yung mga doktor, baka hindi ka na makapagpagamot dito Yun sa nga, bansang parang- ito. Actually. Parang matatandaan nila na itong pasyente na to, nag-file siya ng case against this doctor saying that this is medical malpractice. Pero po, it does not, solely parang rely on the expert witness testimony. Kasi our Supreme Court, it laid down 4 elements para masabi natin na ang isang kaso talaga ay kaso ng medical malpractice. So what are these 4 elements? First is the duty, followed by the breach of such duty, Yes. and the third one is the injury, and then followed by the proximate causation. So, mabilis po nating daanan kung ano itong 4 na elemento na nilay down sa atin ng Supreme Court. First is the duty. Ano ba yung sinasabing duty ng doktor? It arises when there is a doctor-patient relationship. So, kailan ba tayo nagkakaroon ng doctor-patient relationship? Nagkakaroon po tayo niyan once na pumunta ang pasyente sa klinika o sa ospital upang magpahingi ng medical opinion or medical procedure sa ating doktor. And then the doctor agrees, di ba? He agrees to perform such request by the patient. Attorney, paano po yung, kasi ngayon, dahil sa pandemya, nauso Yes. yung teleconsult. So, hindi na po kailangan yung physical Yes. na pagpunta sa klinika. Kahit yung pag-consult po sa telepono, meron ng doctor-patient relationship. Yes, So, may tama po duty na yun. tayo. Oo, kasi nga, sabi nga ng mga expert opinions, itong medical malpractice evolving. Oo. Kasi recently lang naman nauso yung mga teleconsults eh. Teleconsults, Dati talaga pumupunta ka doon sa clinic or to the hospital. Malinaw na malinaw. Oo, nakikita ka ng personal na tetest ang iyong Ayun pa pala. pangangatawan. Isa di ba? pang burden of proof yan. Oo. Nag-usap Ngayon, kayo, kung nirecord mo ba? Yun. How about the teleconsult? Hindi natin mapatunayan, sasabihin ng doktor, hindi naman niya nakita ng personal. Or hindi niya na-check, hindi nasabi through the phone or through video conference na ito ang totoong sitwasyon ng pasyente. Yun ang mahirap. So, medyo mahirap po yun. Pero, even it is a teleconsult or video conference, meron pa rin pong nabuo na patient-doctor relationship. Hindi naman po limitado ito sa face-to-face Tama. na, Opo. di ba, pag-ano ng doktor. Yung second po, Yung second, yung breach. Yes, the second is the breach. So, ano itong breach na ito? So, since merong duty nga, dahil nga dito sa kind of relationship ng doctor-patient, paano mo ba maibi-breach yan? Di ba? Ibig sabihin, meron kang ginawang mali. So, how can we prove that there is breach? Sabi ng Supreme Court,
meron daw ginawa ang doktor na hindi niya dapat gawin, which a reasonably prudent doctor should have done. Yes. Or the other way around. Meron siyang dapat hindi ginawa. Hindi niya dapat ginawa yan. Pero, ginawa niya. So, Ito lang yata yung potential crime na pwede kang kasuhan whether you did or did not yes, do something. oo. Kasi, may ginawa ka, hindi mo dapat gawin. Oo, ginawa mo, dapat Ginawa mo, hindi mo ginawa. dapat Yeah, gawin. tama. So, either way, Or hindi mo ginawa, dapat ginawa mo. opo. Either Either way, way, talagang magkakaroon ka ng breach of that duty. Okay. Now, the third one is the injury. Ano ba yung injury? Injury meaning ito yung physical na nangyari sa ating pasyente. For example, as example natin kaninang umpisa na yung doon sa operation sa tiyan, for example, no? This is a Supreme Court decision. So, itong operation na to ay simple lang, parang puputulin lang yung duct doon sa kanyang, I don't remember kung saang body part yun. Pero nakita ng mga doktor na meron palang pumutok na cyst doon sa kanyang tiyan. So, nag-perform sila ng mas komplikadong operation. Ang naging pagkakamali ay hindi nila ito pinagpaalam doon sa pasyente or doon sa representative ng patient. So dahil doon, na-convict itong doctors na ito ng medical malpractice kasi hindi naman yun ang napag-agrihan nila, hindi yun ang kontrata nilang dalawa ng patient and the doctor. So that is the injury. Ilang araw siyang nagsuka, ilang araw siyang mas naging malala ang sitwasyon niya. So, yun po ang injury, kung ano yung natamo ng ating pasyente. And then the last one of the 4 elements is the proximate causation. What do you mean by proximate causation? Ibig sabihin nito that such breach resulted to the injury. Walang ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng injury kung hindi itong breach nitong doktor na ito. Or death. Yes, even or death. That is very, very sad reality na possible na mamatay ang ating pasyente, injury or death. So yun po, hindi po pwedeng iba ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Kailangan, this is the proximate cause of the death. So yan pong 4 na yan, the duty, the breach, the injury, and the proximate causation, related po dapat siyang 4 na yan for us to be able to convict itong doctor or medical practitioner under the malpractice. Ano po ang mga paratang, yung mga punishment under the law for a medical practitioner found to have caused malpractice or misdiagnosis? Oo. Wala po tayong specific na batas governing medical malpractice. Wala po. Pero ano-ano nga ba yung mga kaso na pwede nating maisampa laban dito sa medical practitioner or to the physician? Number 1, pwede po tayo magsampa ng kasong kriminal under Article 365 of the Revised Penal Code. Ano po itong 365? Ito ay reckless imprudence resulting to either injury or homicide. Pwede. So, kung namatay, homicide, mas mataas po ang penalty nito as compared to the physical injury. So, itong physical injury, madami pa yan. Slight physical or serious Meron pa injuries. dun, Oo. branch. Meron pa pong level yan. And nakadepende po doon ang penalty. The next one naman is the civil damages. So, ano ba itong civil case na pwede nating isampa? Yun pong mga na-incur natin na expenses. Hospital bills. Yes, hospital bills. Loss of income. Yes, kasi hindi ka nakapasok ng ilang araw, ilang buwan. Dahil meron kang iniindang sakit na supposedly wala naman, pwede natin doon kuhain. Ano pa yung mga ibang damages? Moral damages, we can also claim. Ibig sabihin yung mga sleepless nights, hindi ka makatulog kasi meron kang iniinda or the physical pain na iniinda mo. Yan, pwede mong yan. Or exemplary damages, pwede ding i-award ng court yan para hindi na mag-lead by example yung nangyari na yon, hindi na mapagayahan ng iba pang doctors. Yon. Pero, meron pa po. Yes Sige po. And the last one naman natin na pwedeng isampa is administrative case. So ano tong administrative case? You can file it before the PMA,
Philippine Medical Association or the PRC. Para matanggal ang lisensya. Yes, hindi naman agad-agad matanggal, pwedeng ma-reprimand lang, pwedeng ma-suspend lang, and then the most heavy penalty can be the revocation of license. So, yun ang mga remedies na pwede nating gawin. Attorney, in reality naman. In reality, gaano pong ka-common na maging successful ang isang malpractice suit? Based on your own practice. Based on my own ano talaga siya, as mentioned earlier, it's a complex case. Komplikado talaga. Kasi hindi ka lang makapag-present ng expert witness. How can your case succeed? Kung wala kang mga medical records na pinanghahawakan, anong ebidensya ang ipepresenta mo sa court or to the administrative body? Merong nagsasucceed. There are cases which And how reaches long a does it take? Yes, Years. talagang matagal-tagal po. Matagal? Kasi there is this one case, the medical malpractice was committed 2006. Okay. The case was filed 2013, and then the decision came out 2023. So that's 10 years. Decade. Yeah. It's a decade. Tapos, Successful naman po. Sad to say, nakulong po itong Yung doktor po. yeah, it is successful, but it's sad on the other hand kasi nga na-convict itong But it is a success kasi nga na-convict ang ating doktor na napatunayan sa hanggang Korte Suprema na talagang siya ay nag-commit ng medical malpractice. Marami pong evidence na naipakita. Hopefully na madami talaga kasi umabot siya sa Supreme Court. Nakapaglabas ng medical record and all. Yun kasi yung mahirap tulad po nung sabi nyo, di ba? Tsaka, ang tingin ko dyan nakapag-present talaga ng mga expert witnesses para masupport ang kanyang claim. Kung kaya naman, Yung mga attorney, mabigat. di ba, parang there is a big question surrounding a case of, a successful case of medical malpractice last Yes. year, 2023, which brought a lot of doctors up in arms kasi nga parang nagtataka sila kung bakit the conviction was so quick. Gayong ganyan pala katagal usually ang proseso. Process. 'Di ba po? So ano na yung kay kay Doc Iggy Agbayani. Yeah, oo. Actually, it's aside from being controversial, malungkot itong kaso na ito kasi He was about to be released yes, on dahil good ang conduct. Yes, and the penalty that was imposed against him is only 1 year. 1 year imprisonment aside from the damages. So during rendition of service, it is unfortunate na ikinamatay ni Doc Iggy yung kanyang duration doon sa kulungan kasi I think it's due to heart attack. Yes. So bakit ba siya naging controversial? Kasi parang Doc Iggy is para maganda ang kanyang background in the medical field. Tapos, if I recall it right, parang president pa siya ng isang malaking asosasyon sa medical field. Actually, the ruling is not that fast. Matagal din. Matagal din. It took so many years din since reckless imprudence resulting to serious physical injuries, fina-file po yan sa pinakamababang korte, which is the MTC. So pag nag-apela ka, aakyat sa RTC, aakyat sa Umakyat CA. na po sa Supreme Court dapat. Yes, and umakyat po siya sa Supreme Court kaso naunahan na lang ng heart attack. Oo, naunahan na. While incarceration. Yes. Oo. It's a sad story, but as to the facts of the case, kasi ang sabi doon, siya ay gumamit ng I think unsterilized instrument during the operation. That caused an infection on Yes, the that patient. caused the infection to the petitioner. I think, based doon sa aking pagkakabasa ng kaso, hindi ata sila nakapag-present ng counter-expert evidence. That's why the case pushed through even up until the Supreme Court. So, attorney, ganito na lamang. Ano na lamang po ang maipapayo natin sa ating mga kada kung Yes. may suspicion po sila na
na misdiagnose ang sakit ng kanilang mga mahal sa buhay or nagkaroon po ng malpractice sa kanilang sa isang pasyente? Para po sa ating mga kababayan na sa tingin nila sila o kanilang family member ay naging biktima ng malpractice dito sa ating bansa, ang magagawa po natin, actually madami, na-mention na po natin kanina, ano po ba ang end goal na gusto nating mangyari? Gusto po ba nating maipakulong itong medical practitioner na ito or doktor? Kasi kung gusto po natin silang ipakulong, ang ifa-file po natin ay criminal case. Ngayon, kung gusto naman po natin na tayo ay recover ng danyos or mga damages, we go after the civil case. Ngayon, kung gusto natin patanggalan ng lisensya o gusto natin na masuspend ang kanyang license, you go after the administrative case. Ang maipapayo ko lang po is you gather all the evidence that you can possess. Hawakan ninyong maigi yan, take care of it. Humanap kayo ng mga expert witnesses na po pwedeng magtanggol sa inyo, sa claim ninyo, and you seek the advice of a good lawyer. Kasi sila ang nakakaalam kung ano ba ang proseso para makapag-file ng mga kasong ito. Ayun po. Attorney, magastos po ba? Good question. Magandang tanong po yan. On both parties, magastos talaga. Kasi imagine, the cases can take up to 10 years. O, sabihin na natin less than 10 years, pero sa lahat ng expenses mo doon, you should prepare. You should prepare for it. Medyo malungkot na katotohanan yan kasi nagkaroon ka na ng injury or nawalan ka na nga ng mahal sa buhay, gagastos ka pa. Stress ka pa. Yes, stress ka pa. And on the part of the doctor, mahirap din sa kanya kasi sa isip niya, he's just merely performing his duty as a doctor. So, both parties po, ito ay medyo magastos talaga. Siguro, Bigat. what's good to do is to talagang tutukan Yes. yung mga nangyayari in the hospital. Yes. And Be I think present. as a patient naman, we need to be honest kung ano talaga Yeah. yung nararamdaman natin. Diba? Yes. Kung ano Or na yung... sometimes kasi there are instances na these patients pupunta lang magpa-check up, it's too late na. Malala na ang sitwasyon ng pasyentes. Tas eventually kapag may masamang nangyari, isinisisi natin sa doktor. So yun sana maiwasan natin if pumunta na tayo na maaga, magpa-check up na tayo, di ba? Yes, tama. That's a very good advice, attorney. opo. Maraming Thank you, salamat attorney. po. Kung meron pong nais idulog ang ating mga kada, saan po ba kayo pwedeng Yes, makontak? you can contact me po through my Facebook account, a.avileslaw. Yan, mag-message lang po kayo doon sa page and I will respond po sa inyong mga questions. Thank you. Thank you so much Maraming po. salamat kay Attorney Alyssa. At sana po ay naliwanagan po ang ating mga kada para sa kanilang mga karapatan na dapat at mga dapat gawin kapag meron po silang suspicion of a misdiagnosis or medical malpractice. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!